Ang atin pong verse sa umagang ito ay mula po sa Book of Jeremiah, chapter 9, verse 23 to 24. So, dalawang chapter lang po siya. Dalawang verse lang po siya. Basahin po natin. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might. Nor let the rich man glory in his riches. But let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Amen. So ngayon po, aralan po natin yung about glory. So dito sinasabi ng Panginoon na let not the wise man glory in his wisdom. Dito yung tatlong bagay na pangkaraniwan na ginuglory ng mga tao. So para mas maunawaan po natin ano ba yung meaning o yung definition ng word na glory. Amen. Kaya po yung title natin ngayong umaga, Glory of Knowing the Lord. Amen. So what is glory? Sabi diyan, glory is high renown or honor won by notable achievements. O ano din siya, yung define din siya as fame or prestige. Pwede rin yung boasting. Take great pride or pleasure in. So yun pala yung definition ng glory. Parang sa Tagalog siya, parang pagmamalaki. O ano yan? Parang pagmamayabang, pagmamalaki. Amen. So, question dyan, where is your glory? So, nasa ang glory ba natin? Nasaan po ba ang glory natin? Bilang isang tao, merong tayong mga bagay na parang pinagmumula ng pagmamalaki natin sa atin. Yung natin, yung bang kahulugan ito. Amen. Yung parang yun yung yung sa sarili, parang pleasure mo sa sarili mo. Amen. So parang sa isang atleta, di ba? Sa isang atleta, yung isang athlete, ang glory niya nandun sa kanyang mga achievements, sa kanyang mga medals, gano'n. So yun yung definition ng glory. So sabi dito sa una, sabi diyan, next slide po Ate Hazel. Sabi diyan, sabi ng Lord, let not the wise man glory in his wisdom. So unang sinabi diyan yung wisdom. So unang mapansin natin, unang tanong, hindi ba mabuti yung wisdom? Hindi po ba mabuti ang wisdom? Mabuti. Mabuti kung God's wisdom. Amen. Praise God po. Pero ang sabi po dyan, let not the wise man glory in his wisdom. So ibig sabihin sa wisdom ng tao, hindi sa wisdom ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoon na ang tao o ang matalinong tao ay hindi dapat magmalaki sa kanyang sariling karunungan. Amen po. So, bakit kaya sinasabi ng Panginoon na hindi tayo dapat magmalaki sa ating sariling karunungan? Una, ang karunungan po ng tao, it is very limited. May limitasyon, may hangganan ang karunungan ng tao. Amen po. Maraming bagay na hindi kayang arukin ng pangunawa ng tao. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon, hindi tayo dapat magmalaki sa gamit ng ating sariling karunungan, lalong-lalo na sa Panginoon. Kasi ang layo ng agwat ng karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao. Amen po. Sabi nga po dyan sa 1 Corinthians 3:19, for the wisdom of this world is foolishness in God's sight. Yung karunungan daw po ng tao, o yung karunungan ng mundong ito, ay kamangmangan sa mata ng Panginoon. Amen. So, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa kung bakit po nasabi na ganito. No? Imagine natin, hindi pala imagine. Ito po yung example na, kasi naisip ko siya. Sa paglipas ng mga generations, di ba, uso doon mga digma-digmaan. Ngayon ang tao sa paglipas ng panahon,
nagde-develop sila ng mga armas, mga sandata. Ngayon, ano yung pinakamalakas po na weapon na mayroon ng ang bawat mga bansa? Nuclear. Diba? Nuclear bomb, atomic bomb, yung mga ganyan. Imagine natin, hindi ka man makakabuo ng isang nuclear bomb kung bang ka o wala kang karunungan, di ba? Ibig sabihin, matalinong tao yung gumawa nun. Pwede mga chemist yun, di ba? Pinagsama-sama mga engineers, mga ganyan. Mga marurunong na tao, pero ano yung ginagawa nila? Weapon of mass destruction. Weapon na nakapagbibigay ng harm sa mga tao. Pwedeng i-destroy nun, hindi lang kalaban nilang nation, pwedeng sila rin eh. Kasi pagsabog na, di ba, may mga radiation yun na effect. So yun yung sinasabi kung bakit yung karunungan natin, kahit isipin natin dito sa mundong to, napakatalino mo, ang dami mong alam. Pero sa mata ng Panginoon, kamangmangan lang yun. Amen. Isa pa pong halimbawa, nakasulat na sa Bible paano nilikha ang daigdig. Diba? Pamagitan ng salita ng Panginoon, nilikha ang daigdig. Pero ngayon, sino yung nakakaalam na, ito si Kuya Mac, alam niya yung James Webb Space Telescope, di ba? Ano yung purpose, bakit ginawa yun? Ang worth po nun, $10 billion. No? Ginawa siya para tingnan kung yung mga bagay sa outer space para maunawaan kung paano daw nagsimula ang buhay. Nakasulat na nga sa Bible eh. Kasi ang gustong i-prove din ng mga scientists, hindi lang kung paano na-create yung mundo, kundi to prove that there is no God. Kaya sinasabi ng Panginoon, kamangmangan yung marunungan ng tao. Kasi yun yung pinipilit nila na hindi daw nilikha, kundi ang existence ng tao dahil lang sa isang aksidente. Yung tinatawag nga na Big Bang Theory na inaanan nila. Imagine natin, ganun kamangmang ang utak ng tao. Pero pagdating dito sa mundo, ang taas ng tingin natin sa kanila, di ba? Mga matatalinong tao yan. Mga physicists, mga scientists, astronauts, di ba? Tatalino. Pero yung karunungan nila, o foolishness sa mata ng Panginoon kasi nasa Bible na nga kung paano kinrate. Pero pinoprove pa rin nila. Hanggang ngayon naman, sa paglipas ng panahon, wala pa rin naman silang napapatunayan, di po ba? Amen po. Kasi sabi nga dyan, Isaiah 55:9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Sabihin, yung layo talaga ng agwat ng karunungan ng tao at karunungan ng Diyos sobrang layo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dyan, huwag kang magmalaki sa sarili mong karunungan. Do not glory on your own wisdom. Instead, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Amen po. Sa bawat gagawin natin sa buhay, sa bawat araw, hingin natin yung wisdom ng Panginoon. Amen. Number 2 po. Ayan. Mike. Sabi dyan, let not the mighty man glory in his might. Sabi dyan, so why should we not glory in our might? Or in our strength? Diba? Kahit gano'n tayo kalakas, no matter how strong or mighty we are without God, we will be defeated. Niniwala po ba kayo? Di po ba? Tingnan natin, merong example sa Bible, sa 1 Samuel 17. Ay, kukwento ko na lang. Familiar naman tayong lahat doon. In the story of David and Goliath. Si Goliath, sobrang laki. Sobrang lakas. Diba? Ang height niya daw, almost 11.3 feet. Like that. And his coat weigh around 50 kilograms, ganon. Tapos malaki, malakas itong si Goliath. Pero, nanalo ba si Goliath kay David? Hindi po, no? Si Goliath, he's relying on his own strength. Diba? Doon siya nagre-rely sa sarili niyang lakas. Yun yung glory niya. He's glorying in his own strength. He's boasting about his strength. He's mocking the people of Israel. He's defying the armies of God. Nilalait niya yung mga, ng Israel eh. Nung time na yun eh. Sabi niya, sige, isa-isa kayo. Ubusin ko kayo. Pag may nanalo sa inyo, alipinin niyo kami. Pero ano po yung naging
dahilan ng pagbagsak ni Goliath. Isa lamang pong young shepherd boy, si David. Hindi pa siya king nung time na yun. Hindi pa nga siya kilala nung time na yun, si David. Pero si David, ang glory niya sa Panginoon. His strength comes from God. Kaya siya naging victorious dun sa laban nila. Wala sa laki, wala sa lakas. Hindi tayo dapat magmalaki sa Panginoon. Lalong-lalo na sa Panginoon. Malakas ako. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Lord. Kayang-kaya ko po. Hindi ganoon ang natin bilang tao. Ayan po. Lagi tayong magdepende sa lakas na nanggagaling sa Panginoon. Ang lakas ho natin may hangganan. Kagaya ng karunungan, may hangganan din ang lakas natin. Paglipas ng panahon, tatanda rin tayo eh. Hihina. Mawawala yung ating mga lakas, may mga bagay na hindi na natin kayang gawin hanggang sa yung katawan natin na nagmula sa lupa, babalik sa lupa. Amen po. O yun yung katotohanan kasi, hindi naman, kaya ang ganda ng verse na natin ngayong umaga kasi, although alam na natin siya, nire-remind pa rin tayo ng Panginoon kasi minsan, may mga pagkakataon na nakakalimutan yata natin na may Diyos. Be myself and I. Parang puro, kaya ko pa. Malakas pa naman ako eh. May ibang paraan pa naman kaya hindi mo na si Lord. Tapos hindi lang yon. Naipagmamalaki pa rin natin o naipagmamalaki pa natin sa ibang tao na malakas tayo o matalino tayo. Amen po. Psalms 33 verse 16, sabi po dyan, no king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. Diba? Hindi kaya daw yung ng isang mighty man na ma-deliver siya by great strength. Only God can. Amen. Kahit yung king, kahit gaano kadami yung army niya, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magwawagi. Pero kung laging nandun sa likod mo ang Panginoon, lagi kang umaasa dun sa lakas na nagmumula sa Panginoon. Laging yung victory bibigay sa atin ng Panginoon. Amen po. Number 3, riches. Amen. Let not the rich man glory in his riches. Sabi dyan, people so often glory in their money or in the things they have bought from it. Houses, cars, or many other material things. But God says, do not glory on your riches. First of all, they will never make you happy. May times, siguro, unang makuha mo yung bagay na masaya ka, pero for a short period of time. After that, wala na. Gusto mo ulit ng iba. Ganun eh. Pangalawa, even when you get everything, you aren't going to keep it. Hindi mo raw siya maitatabi. You will eventually lose it all. So there is a story in the Bible, it is a parable from the book of Luke, chapter 12, verse 16 to 21. Basahin ko na lang po. No? It is the story of the rich man. No? Then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully, and he thought within himself, saying, what shall I do, since I have no room to store my crops? So he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater. And there I will store all my crops and my goods, and I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. But God said to him, fool, this night your soul will be required of you. Then those things be which you have provided. So is he who lays up treasure for himself and is not rich towards God. Amen. So ito yung istorya ng tao na, ano? Di ba? Umalis siya ng marami.
Hindi na niya alam paano yung gagawin niya dun sa inani niya. So, kiniba niya yung kamalig. Strongly siya. Mas malaki. Tapos dito makikita natin paano niya, di ba yung tinatawag nga na self-indulgence, di ba? Eat, drink, and be merry, sabi niya. What God said to him. Di ba? This night your soul will be required of you. Parang sinasabi dyan na yung ngayon din, sabi dyan. Di ba? Sabihin yung mga bagay kasi ng mundong ito, yung mga riches, yung mga yaman ng daigdig, mga bagay na temporary lang. Pwedeng mawala anytime. O kung ikaw man yung mawala, hindi mo naman siya madadala sa langit. Hindi natin siya pwedeng dalhin sa langit. At isa pa, hindi tayo kayang dalhin ng kayamanan sa langit. Di ba? So, sinasabi ng Lord, do not glory on your riches. Di ba? Kasi, anytime, hindi naman sa kwan, pwede tayong mamatay, di ba? So, paano na yung mga, ano na yan, yaman na ipinagyayabang natin. Instead, let us use our resources, or our, kung riches, kung mayroon man, to glorify God. Amen po. Amen. So, ayan. So, ito yung mga tatlong bagay na sinasabi ng Lord na wag, na do not glory on these things. Di ba? Kasi yung wisdom, pwedeng mawala. Sabi nga, magkaroon ka lang ng Alzheimer's, wala na yun. Wisdom. Diba? Strength. Pag tumanda tayo, when we get old, or when we injured, wala na yan. Wala na yung strength na yan. So, now sabi po, verse 24, ito na yung ano natin, sabi dyan. Amen. But let him who glories, glory in this. Yeah. That he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Amen po. So itong story kasi ng Jeremiah na to, ito yung time na yung mga Israelita, they are living like there is no God. Diba? Or they worship other gods. There is injustice in the land. Diba? Yung, nung time na yun, parang ano na sila, wala na sila talagang Diyos nung time na yan. At ito yung time na malapit na silang sakupin ng Babylonia. Malapit na silang dalhin sa Babylonia. Umaasa na lang sila dito nung time nito sa Egypt. Amen. So sinabi ng Lord sa mga tao ng Israel nung time na yun, let him who glories, glory in this, that he understands and knows me. Amen. So dapat daw pala, yung dapat ipagmalaki natin o ipagmayabang natin, yung pagkakilala natin sa Panginoon. Amen po. Kung sino siya. So ibig sabihin, hindi lahat ng tao, di ba? Hindi lahat ng tao nagkaroon ng kakayanan na makilala ang Diyos. Amen po. O hindi, ibig sabihin kasi, iba kasi yung alam mong may Diyos at iba yung kilala mo kung sino ang Diyos. Kaya magkaibang bagay po yun Ngayon tayo, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, nakilala natin kung sino ba ang Diyos. Amen po. Nung time na tayo makasalanan pa, yung mata natin may takip hindi natin nakikita, hindi natin nakikilala kung sino ang Diyos. Pero nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, doon tayo nagkaroon ng kaunawaan at pagkakilala sa Kanya. Amen po. Ngayon, ang sinasabi po dito ng Panginoon, glory in this, that He understands and knows me. Tapos ang karugtong, that I am the Lord. So dito, pinakita na ng Panginoon kung sino siya. Diba? Sinasabi niya, I am the Lord.
ako ang Diyos. Ibig sabihin, nandun na yung pinapakita niya yung kanyang kapangyarihan na kung sino ba siya. His sovereignty. Di ba? Inaano na niya, I am the Lord. I am the one who created you. Di ba? I am your creator. You're my creation. You are created to glorify me. Parang ganun ang sinasabi ng Panginoon. Na ipinapakita dito na pinapakilala niya, inaano niya yung sarili niya. Dapat kung magmamalaki ka, nakilala mo ako bilang ako yung Diyos. At the same time, sinabi dito, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight. Hindi lang niya sinabi na siya yung Diyos, sinabi pa niya yung mga katangian na mayroon siya bilang Diyos. Amen? Sinabi niya dyan na He's exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. Amen. So ano ba yung loving kindness na yan? Ano ba yung judgment and righteousness? So mga katangian niya ng Panginoon. Yung loving kindness, it means giving oneself fully with love and compassion. So alam naman natin ito, character ng Panginoon. When Jesus gave Himself fully for us, when He died on the cross. Amen. And yung judgment and righteousness, we all know that our God, He's a righteous judge. Tapat, humatol ang Panginoon. Yung sinasabi dyan na judgment and righteousness, sabi dyan, it comes from the Hebrew word mishpat. Ang meaning niya is giving people what they are due, whether punishment or protection or care. So kung ano yung, kumbaga, kung ano yung nararapat para sa'yo, yun ang ibibigay ng Panginoon. Now, bilang mga anak ng Diyos, sinasabi ng Panginoon sa atin po, hindi lang that the Lord is exercising loving kindness. Sinabi niya, for in this I delight, because God wants us to do these things also. Para sa pleasure niya, for His delight. Diba? We as children of God, God commanded us to do these things as well. Na kailangan, ipakita mo rin yung loving kindness, mayroon ka rin judgment and righteousness na isinasapamuhay natin bilang mga mananampalataya. Amen po. Ngayon ang problema, paano natin i-glory yung hindi naman natin kilala? Kaya nga sabi dyan, but let him who glories, glory in this, that he understand and knows me. How can you glory into someone that you didn't know? Paano mo may pagmamalaki yung hindi mo naman kilala? Kaya sa atin as Christians, ang tanong sa atin, gaano ba natin kakilala ang Panginoon? O kilala ba natin ang Panginoon? O kilala natin siya? Nung tinanggap natin siya, tapos na ba doon yun? After we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, tapos na ba doon yun? Hindi pa eh. Dapat we have this desire to know Him more. Di ba? Na kilalanin natin siya mas lalo na maintindihan. Para magkaroon tayo para maipagmalaki natin siya. Kasi ang hirap naman ipagmalaki nung hindi mo naman kilala. Yung hindi mo naman alam kung sino siya. Amen po. Ngayon, kung kilala natin ang Panginoon, di ba? Una, we receive Jesus Christ as our Lord and Savior. And then, we continue to dig deep into His Word for us to understand who He is. What He wants, what His plans are, His ways, di ba? Ano ba yung gusto niya sa buhay natin? Di ba, nandun yung everyday, nagbababad tayo sa salita ng Panginoon para makilala natin siya. At the same time, nagbababad tayo sa prayer. Amen po. Para mas lalong, kasi yung communication kasi natin sa Panginoon through His words and through prayer. So sa ganung paraan, mas lalo nating makikilala ang ating Panginoon. Kaya kung hindi natin kilala ang Panginoon, doon papasok yung we glory on the things of this world. Pero yung time na nakilala na natin ang Panginoon, doon na natin maipagmamalaki siya bilang siya yung ating Diyos at tagapagligtas. Amen po. Nakuha po ba? Amen. Ito sabi sa Philippians 3:7-8. Ito sabi ni Paul. Last verse na po ito. But
whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage that I may gain Christ. So kung balikan natin yung verse 23, it talks about the things of this world, which Paul considered them loss. Titanda natin yung buhay ni Paul, tinalikuran niya yung dati niyang buhay. He has wisdom. He's a Pharisee of Pharisees, sabi nga niya. Di ba? He has the strength. Bata pa si Paul eh. Malakas siya. Alam natin. Pero lahat yan, tinalikuran ni Paul. For what? Because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus. Amen po. Hindi, yung mga bagay ng mundo, those are just temporary things. Let's forget about it. Let us focus on knowing who Christ is. And hindi tapos lang sa nung tinanggap mo siya, tapos na doon. Every day, kilalanin natin. Tandaan po natin, hindi natin makikilala ng lubusan ng Panginoon. Amen po. Hindi kaya arukin ang utak natin. O hindi natin maintindihan yung lahat tungkol sa Kanya. Amen. Pero yung sa bawat araw may madadagdag ka na information, makilala mo siya. Kasi hindi kaya ng utak natin na maintindihan ang lahat eh. Even sa Bible, hindi natin maintindihan lahat. Kaya every time, lagi tayong mag-ask ng wisdom sa Panginoon. Para, the more we seek Him kasi, the more He will reveal Himself to us. Sabi nga sa Jeremiah 29:13, seek me, and you will find me if you seek me with all your heart. Amen. So yun pa rin po. Sabi nga, yung wisdom kasi, wisdom, might, and riches, di ba, pwedeng considered as self-indulgence din. Di ba? There is nothing gain, there's no gain from that, from these things. Ano yung gain? Sabi dyan, yung knowing Christ Jesus. Sabi niya. Andun yung gain. Amen po. So, ito po yung ating question para po makapag-share ang bawat isa. Or kung meron kayong karagdagan, pwede din po. Ayan. Number 1, where is your glory? Nasaan ang ating mga glory? Or do you still glory on the things of this world? Oh, how is your relationship with God? Do you have deeper understanding and knowledge of who He is? Or are you doing the things that make God delight? O ginagawa ba natin yung nakapagbibigay pleasure sa Panginoon? Or kung meron po kayong karagdagan dun sa ating verse, pwede rin po. Amen. How is your relationship with God? Do you have deeper knowledge and understanding of who He is? Hindi pa masyadong yung deeper yung relationship ko sa Panginoon. Minsan, parang gano'n din sa may din sa question number 1. Where is your glory? Do you still glory on the things of this world? Parang lang siya, magka-connect lang siya, kasi yung minsan, natitempt tayo sa kasi nasa flesh pa tayo, kaya hindi natin maiwasan yung mga temptation dito sa mundo. Kaya yung minsan na makakalimutan mo yung mga hindi nakakaaya na ginagawa mo na hindi nakakalungkot sa paningin ng Panginoon. Yung minsan na pag-i-skip mo na imbis na yung Friday mo, isang Friday lang yun siya, tapos i-skip mo pa. Yun yung yung pinaka yung gano'n din yung sinabi ni Paz kanina sa Don't Watch na nagtrabaho ng Panginoon ng 6 days. Dapat yung pang 7 days ibigay mo sa Kanya. Kasi siya nagtrabaho siya, tapos pahinga niya yung 7 days. Gano'n din sa atin, nagtrabaho tayo ng 6 days. Dapat yung pang 7 days, ibigay natin sa Kanya. Yan lang yung kahilingan din ng Panginoon na kasi sa work natin, minsan makakalimutan talaga natin si Lord sa work. Yung minsan na may may mga katrabaho, tapos may mga tayo na mawala tayo sa focus, hindi na natin na hindi na pala yun nakakaayon sa Panginoon, kaya
Yun, wala yung Panginoon sa atin. Tapos, dapat yung pang 7 days, mag-preparation, worship tayo sa Kanya. Yun, dapat, yun yung din yung, di ba, yung paraan din na mas ma-deep yung relationship natin sa Panginoon. Yan lang yung ko, deeper knowledge and understanding of who He is. Ay, yung pagkakilala ko lang siya sa Lord and Savior. Mas nakilala ko yung Panginoon din kasi tinanggap ko siya. Dati kasi hindi ko alam na nung matanong ako kung Christian ka ba, yung meaning ng Christian. Yung pagtanggap ko pala sa Panginoon, tapos yung dapat sumunod ka sa Kanya, tapos ayun, sundin mo lang yung inuutos niya, tapos ako may din ako yung last week kasi yung nagdunwatch ako, impact, yung palaking impact sa sa akin yung sakto din yung yung indulgence, kasi inuna yung yung pansamantalang kaligayahan kaysa Friday when worship, pang sariling temporary lang na pero pag kung sa Panginoon ka, nandyan yung buo yung kasiyahan talaga na na hindi natin mahanap sa sa mga pangmundong mga kaligayahan. Ayun lang po. Amen. Hallelujah. Nakaka-bless po yung word for today. Doon sa sinabi ni Kuya Jeffoy kanina, add lang ako. Di ba doon sa 3 things na yun, yung wisdom, richness, and yung mighty, yung strength. Parang kung iaano mo siya dito sa world, if you have those things, sa worldly if you have those things, parang you don't need anything more. Parang those things, yung mga tao na hindi na-acknowledge si God, parang ang feeling nila, sila na yung powerful, sila na yung, parang kaya na nila gawin lahat. So parang hindi na nila kailangan yung Diyos, parang they don't know how to call God. Kaya sinabi ni Lord doon na, I am the Lord. Parang sinabi niya, I am the Lord, which is great, far greater than those things. Parang yun yung sinasabi ni Lord, that you should know me. Parang sinabi doon na, if you have me, you have everything. Yun yung lagi natin ginagawa. If you have this one thing, you have everything, which is Christ. Then sabi nito, where is your glory? Do you still glory on the things of this world? If we have something to be boastful of, it must be Jesus Christ. Kasi yun yung sinabi niya na nga, I am the Lord. He is far greater and above everything for this world. So how is your relationship with God? Do you have deeper knowledge and understanding of who He is? I have a relationship with Christ. Of course, wala naman tayo dito kung wala tayong relasyon sa Panginoon. But it's still a process of still knowing Him more. Parang daily talaga siya. Hindi naman siya pwede mag-stop today. I know Him na. Deeper na yung relationship ko talaga sa Kanya. I know Him. Everything about Him, I know Him. Diba? Parang sinabi nga kanina, diba? His thought is greater than our thoughts. So maybe feeling natin, known na talaga natin siya. Pero there are things na ma-experience natin na, wow, ganito pala si Lord talaga. Parang every time na we experience something, that's the time also we know that kung ano talaga yung Panginoon, every time na kung paano siya kumikilos sa atin, parang mas lalo natin siya nakikilala. So parang, kung relationship, parang sa mag-asawa lang din. Araw-araw kung kinikilala pa yung bawat isa. Parang same with the Lord, na you will choose to keep that kind of relationship na parang paglalaban mo hanggang dulo, di ba? Amen. Are you doing the things that make God delight? Well, praying po. Praying, and I believe na with the power of the Holy Spirit, we can make things that delightful to the Lord. Amen. Lang din doon sa since naman yung mga questions. Gusto ko yung last part ng verse wherein sabi doon na to those who let them glory in this. Nasabi niya that I am God, nagpapakilala ang Panginoon. That pinakilala na kung sino siya. Yun yung pinaka-attributes ni God that I am the Lord, exercises loving kindness, judgment, and righteousness. Karamihan ng tao, we just stop knowing God for being loving.
but we stop knowing Him for being exercising judgment and righteousness. That's why kung nakakarinig tayo ng mga masasakit na salita na God hates divorce, God hates immorality, God hates sin, we quickly pick the verse na, do not judge and you will not be judged. But we don't really understand kung ano yung sinasabi ng do not judge na sinabi doon, yung pinaka-konteksto ng do not judge. Warning lang yun ni Lord, yung do not judge when you yourself is a hypocrite. Pero hindi niya sinabing, hindi tayo mag-judge. Hindi sinasabi doon sa do not judge, kung ikaw mismo, you are living in hypocrisy. Yun yung warning niya doon sa mga Pharisees noon. But then, people nowadays, when they go to church and natamaan, when they are being, the words of God hurt them, they will pick up the verse, do not judge. Christians are so judgmental. We often say it like that. But we don't really understand that He is a loving, kind God and also exercising judgment and righteousness. And at the same time also, when we have a shallow understanding of our salvation, once we accepted God as our Lord and Savior, we became complacent and just concluded our life saying that, my soul is secured already. After I have received Jesus Christ as my Lord and Savior, I can do whatever I want because I know He's a loving God. We take the grace of God as license to sin, in licentiousness, sabi nga doon. That's why we do not also exercise yung pagpapatuloy natin. Sabi nga kasi, ang self-indulgence is unti-unti natin yung natatanggal as we walk along, as we continue our Christian life, living a Christ-like character, doon natin unti-unti nasasanctify yung self-indulgence. Because real talk lang, until now, we are still battling self-indulgence, even if we are Christians. We are still battling yung self-indulgence na sinasabi. Kaya nga sabi dyan, let us not be complacent also because God is righteous. He wants us to walk in line with Him. Kaya nga dun sa last na question, are we walking in na nakakalugod sa Panginoon? And even if as Christians, sabi nga ni Kuya Leo, di ba? Thank you for, laging honest man yan si Kuya Leo. He always shares yung honest weakness niya, which reminds us that it's okay for us to be, ipakita natin that we are also tempted sometimes like mga ganun. It gives us, nakaka-relate din ako kasi ganyan din ako minsan. That's sometimes mas makarelate din tayo sa ibang tao because yung honest tayo na sinasabi natin, yeah, even if Christians, we still struggle like that. And we are here to encourage one another. Kaya, yun yung sabi niya that even if we are still Christians, we are still tempted dun sa the things of this world, the temptation of this world. And ang hindi lang maganda doon kung patuloy natin choose yun. But God is reminding us once again that the more we get to know Him, doon natin nakukuha yung strength natin na hindian because His grace is sufficient. God promised us. God promised that. Kaya hindi pa rin tayo talunan. I believe hindi tayo talunan when it comes to self-indulgence. God promised that His grace is sufficient. His Holy Spirit is there na kaya nating talikuran yung mga temptation. Especially kung nandito tayo, we really have priorities. Our ambitions, our goals. It's so tempting. It's so tempting to be selfish and, lalong-lalo na kung alam natin na, lalong-lalo na when we compare our lives sa Pinas and dito, we are really being tempted to yung ambition natin para sa pangsarili. But God is reminding us once again that we are here for a greater purpose. Na hindi lang po para humita and to store up riches, but we are still here called to His kingdom. Lalo na kung tayo kilala sa Panginoon, di ba? We are always God is drawing us to His kingdom, which is far more greater than the riches of this world. So, yun yung patuloy na nire-review sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga, real talk, lahat pa rin tayo, dumaranas pa rin sa mga ganun na battling dun sa sarili natin. And praise God kasi our very presence here speaks of something that we are choosing God. Amen. So, by His grace, we are still here seeking God and choosing na magpagamit para sa Kanyang kingdom. Iyan lang po. Amen.
So, napakaganda po ng, ng text sa umaga ito kasi inaano tayo ng Panginoon na we should not, huwag tayong huwag tayong manahan dun sa yung mga ino-offer ng mundo, like yung wisdom, yung strength, and riches. So, inano ng Panginoon sa atin, sinasabi ng Panginoon sa atin na those are temporary things lang. Temporal lang sila. At in a split second, talagang mawawala siya. At kahit anong gawin natin, hindi siya madadala kung saan natin pumunta. Like kanina nga yung napagkwentuhan kanina sa Don't Watch, like si Queen Elizabeth, she has everything, di ba? Meron riches, yung faith, nandun sa kanya lahat nasa kanya na. But the thing, yung power, yan, nandun na sa kanya. But at the end, namatay pa rin siya. Hindi niya pwedeng dalhin kung anong meron siya dito sa lupa. But kung ang madadala mo lang talaga is yung salvation mo, yung spirit na kay Lord. So yung pagbalik natin. So dito natin pinapakita that we should not indulge ourselves dun sa mga things of this world. Kaya nga sinasabi sa Romans na nag-confirm, di ba, to the pattern of this world. So dapat talaga na we should understand na yung ways ng Panginoon sa atin, iba yung plans niya sa atin. Yung plan niya sa atin is we have to look for the bigger picture. Ano yung bigger picture? That is the eternal life na ino-offer ng Panginoon sa atin. So, kasi yung wisdom, strength, and riches, hindi yun yung license natin for an eternal life. Binigay yun ng Lord sa atin to use it for His own glory. Yung wisdom natin, magagamit natin yan to glorify God. Yung strength natin, magagamit natin yan to glorify God. Yung riches natin, magagamit natin to glorify God pa rin. So, yun ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin to glorify Him. Hindi yung i-glorify natin yung sarili natin through those things na pinagkaloob niya. So, napakaganda lang po. At sabi po dyan sa questions, are you doing the things that make God delight? We are all work in process. We are all Christian who are work in process. Lahat po tayo nagkakasala pa. Lahat tayo ay hindi sabihin natin na we're Christian na perfect na. Wala na yung mga self-indulgence na yan, wala na yung lahat tayo, sabi nga natin lahat tayo dumadaan doon. And yung napakaganda yung sinare ni Kuya Leo, actually nung last week sinare din niya na talagang dumadaan siya, he's in that process na yung self-pleasure niya, inaano niya talaga na sabi nga niya pag naranasan daw niya yon, ang ginawa lang niya is back to the Word. Bumalik siya sa Word ni God. So, yun lang yung inaano ng Panginoon sa atin, that when we are tempted, or naano tayo sa self-indulgence natin, we should go back always to the Word of God. Kasi nandun na andun yung kasagutan. At ang kasagutan lamang is si Jesus Christ lang. Yun lamang po, amen po. Pastor Arno. Amen. Praise God. Good morning. Ganda ng word, no? This word of God today is para sa atin lahat. Kung i-picture out po natin in the book of Jeremiah, it is all about the people of Israel at that time. Sa panahon po natin ngayon, it is all about us. When we have, para bang, sabi nga, yung idiomatic expression na pasan mo ang daigdig, para bang sukluban ka ng langit at lupa. Ito yung sitwasyon. But, God has always better plan for us. Kaya, sabi nga sa Psalms 118 verse 8, di ba? It's better to take refuge to the Lord than to take refuge to man, di ba? To the people. Iba talaga pag ipinagkatiwala natin ang lahat ng bagay, lahat ng meron tayo, lahat ng meron tayong pinagdadaanan sa ating Diyos na buhay. Amen? Kasi during that time when they have this mga pagsubok, itong mga people of God, mga Israelites, during that time of that Jeremiah around 600 BC, like that, bago matapos ang
6 BC, ganon, bago matapos yung 7 BC, para bang dumating sila sa sitwasyon na para bang they all just rely on their might and power. Pero walang nagawa yung might and power nila unless they have to call the name of the Lord. Amen? So, ganon din dito, ganon din po tayo mga kapatid. Wala tayong magagawa kung tayo yung mananangan sa ating mga sariling kakayanan, sa ating power, sa ating source, sa ating mga resource. Kung magre-rely tayo lahat, wala. Because we only have one source, and that is our God. So, dito sa Jeremiah na to, lumabas nga dito yung prosperity preaching, di ba? Yung may isang false prophet dyan na nag-declare ng prosperity sa mga people of Israel. But, nirebuke yun ni Prophet Jeremiah dahil hindi yun ang nararapat. Nagbigay yung false prophet na yun ng false hope sa mga tao, which is hindi nararapat. Ganon din tayo. Hindi tayo dapat nagbibigay ng mga false hope sa mga kaibigan natin. We always give to our friends, to our relatives, a true hope. And that hope is only comes from our Lord Jesus Christ. Kaya nga, dito sa text na ito, na pinapakita sa atin na lahat ng bagay, talagang walang magagawa kung hindi si Lord ang mag-orchestrate ng lahat. And even though na ganun ang pangyayari, wala tayong ibang babalikan as our mga kapatid says, that we have to go back to the Word of God. Kasi wala talaga tayong magagawa mga kapatid kung magre-rely tayo sa ating mga kakayanan, sa ating mga resources. The only hope we have is the hope in Jesus Christ, which is our Lord and Savior. Kaya nga, dumaan man tayo sa mga matinding pagsubok, God allow those things to happen for us in order for us to learn something, para may matutunan tayo. Hindi ibig sabihin nun na praise God po. So, ayan. To sum up yung topic natin ngayong umaga. Sabi nga, let us not glory on the things of this world. Diba? Those are temporary. If there is something to boast about your identity as Christian. If there is something to be proud of, be proud of what He has done on the cross. Yun yung talagang dapat na natin. Nagagawa nga natin ipagmalaki yung kung sino tayo, ba't di natin maipagmalaki kung sino ang Diyos. Amen po. Amen. So let us pray po. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Thank you for your words, Lord. Salamat sa iyong mensahe, Panginoon, ay pinarating sa buhay ng bawat isa. Na hindi kami dapat magmalaki, Panginoon, sa mga bagay na mayroon kami, Panginoon, bagkus ang dapat ipagmalaki ay ikaw, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, patuloy ka naming makilala, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, patuloy na bigyan mo po kami, Panginoon, ng malalim na pagkakilala sa iyo, ng malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, ano man yung mga bagay na hindi namin mabitawan, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na mabitawan ang mga bagay na ito. Sa iyo lamang kami kumapit, Panginoon. Sa iyo lamang kami patuloy, Panginoon, na manangan, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw lamang ang mapapurihan at madakila sa aming mga buhay. In Jesus' name. Amen.